Star FM National News. Star Nation, dismayado umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mabigong maibalik sa Pilipinas ang dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon mismo yan sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na personal niyang nakausap ang Pangulo at inamin nitong disappointed siya dahil malapit na sana may sakatuparan ang repatriation ni Ko. Gayunpaman, hindi ito natuloy dahil sa umiiral na proseso sa ibang bansa na sangkot sa kaso. Ay sa palasyo, lumalabas na ang naging issue ay may kaugnayan sa paggamit ng umano'y invalid documentation, kaya ang Czech Republic pa rin ang may jurisdiksyon sa mga susunod na hakbang hinggil sa kaso ni Ko. Nilinaw din ng Malacanang na wala itong nakikitang dahilan para humingi ng paumanin ang Pangulo sa publiko sa kabila ng pagkadismaya ng ilang mamamayan sa hindi natuloy na pag-uwi ng dating kongresista. Gayete Castro, ginawa ng administrasyon ang lahat na nararapat na hakbang upang maproseso ang kaso. Nanindigan din ang palasyo na walang mali sa naging payag ng Pangulo kaugnay ng pagkakadakip kay Ko sa Prague. Umaasa naman ang pangalahan na sa pamagitan ng mas malawak na kooperasyon ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention Against Corruption ay mas mapapabilis ang proseso para sa posibleng pagbabalik sa Pilipinas na dating kongresista na kanaharap sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Star Nation, narito ang ilang bahagi ng payag ni Yusek Claire Castro. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa, para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam, sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Star FM News Connect. Samantala, Star Nation, inaasahang boboto ang House Justice Committee kung may sapat na probable cause para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at 2nd District Batangas Representative Jervil Luistro, may ilang mahalagang isyong kailangan pantalakayin bago ang botohan. Kabilang na riyan ang income tax return ni Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio, pati na rin ang umano'y banta ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isa sa mga naantalong usapin ay ang pagtalakay sa isinumiting green box ng Bureau of Internal Revenue dahil sa paalala ng ahensya na hindi ito maaaring buksan sa open session at dapat lamang talakayin sa closed-door meeting kung ito ay in aid of legislation. Samantala, lumutal din sa pagdinig ang ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagsasabing may kabuwang 6.7 billion pesos na umano'y covered as suspicious transactions sa pangalan ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Una nang itinanggi ng kampo ng Vice Presidente ang naturang report at iginiit na bloated ang figures dahil sa pinagsama-sama umano ang transaksyon sa loob ng ilang taon. Ayon naman sa Office of the Ombudsman, walang idineklara na cash on hand o bank deposit si Sara Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities of Net Worth o SALN mula 2019 hanggang 2024. May ilang miyembro ng komite na nagsasabing susuportahan nila ang pagkakaroon ng probable cause habang inaasahan kung maaaprobahan ito. Itutuloy ang committee report bago isumite sa plenaryo. Kung makapasa sa Kamara, kinakailangan ng 106 na boto upang may pasa ang articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Star FM